Human o pilot error? Ito ang resulta ng investigasyong inilabas ng CAAP o ng Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay ng malagim na plane crash na ikinasawi ni DILG Secretary Jesse Robredo at 2 iba pa sa Masbate. Lumabas na questionable rin daw ang maintenance ng iba pang mga eroplano ng Aviatours na siyang may-ari ng Piper Seneca plane. Nanindigan naman ang Aviatours na walang irregularidad sa kanilang operasyon. Dinipensahan din nila ang kanilang pilotong si Captain Jesup Bahinting na kabilang din sa mga nasawi sa plane crash. May report si Teresa Andrada. Isa po kasi ang itinuturo ng mga ebidensya. Kung tama lang ang ginawa ng ilang tao, kung sinunod lang ang mga patakaran ng industriya, kung nanatili lang na matapat sa kanilang obligasyon ang ilang sangkot, tsak pong naiwasan dapat ang nangyaring trahedya. Pilot error. Ito ang lumabas na pangunahing dahilan ng aksidenteng kumitil sa buhay ng 3 katao kabilang si DILG Secretary Jesse Robredo, magtatatlong buwan na ang nakakaraan. August 18, 3:07 ng hapon, nag-take off sa Mactan International Airport sa Cebu ang Piper Seneca plane. 3:30 p.m. o 23 minuto matapos mag-take off, nagkaroon ng engine trouble ang eroplano. Pero sa kabila raw nito, hindi bumalik sa Mactan International Airport ang eroplano at piniling magpatuloy papuntang Naga. 4:07 p.m. bumigay na ang kanang makina. Noong mga oras na yon, ang eroplano nasa layo ng 71 kilometro na mula sa Mactan Airport at 33 kilometro mula sa Masbate Airport. 4:25 p.m. tuluyan ng bumagsak ang eroplano. Inabot pa sila ng 70 minuto sa impapawid bago ang kanilang pagbagsak. Ibig sabihin, kung agad silang bumalik sa Mactan, mataas ang posibilidad na naiwasan ang aksidente. Base sa investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, eksperto mang piloto si Captain Jesup Bahinting, wala naman daw siyang angkop na karanasan kapag nagkaaberya ang one-engine plane gaya ng Piper Seneca. Malayo pa raw sa runway ng Masbate Airport, in-extend na raw ng piloto ang landing gear at flap ng eroplano na nagresulta sa pagbigat ng eroplano na nagpabagal dito. Mali rin daw ang naging flight path ni Bahinting patungo sa runway. Kinabig daw nito ang eroplano pa kanan kahit pa bumigay ang kanang makina ng eroplano dahil dito mabilis na nag-nosedive ang eroplano sa dagat. Accordingly, pilot error caused the crash. Captain Bahinting improperly handled the one engine inoperative emergency. Ayon pa sa CAAP, bukod sa nasawing piloto, may pagkukulang din daw ang Aviatour, ang kumpanyang may-ari ng sinawing palad na eroplano. Hindi raw maganda ang maintenance sa mga aircraft. Wala rin daw sapat na training ang mga mekaniko ng kumpanya. Aviatour has been suspended. Its full operation before, but not its personnel, not yet. We need to go through a due process thing. May nadiskubre rin daw na umano'y konsabahan ng ilang opisyal ng Aviatour at ng CAAP para makapasa sa ilang rekisitos ang mga eroplano ng naturang aviation school. Base sa ilang papeles na nalikom ng investigation panel, sangkot rin di umano sa konsabahan ang Aviatours at isang inspektor ng CAAP sa tahasang paglabag sa mga regulatory requirements. Hindi po tayo papayag na manatili ang ganitong kalakaran. Kaya naman patuloy po ang paglilikom na iba pang ebidensya upang mapanagot ang sinumang may pagkukulang sa panig ng Aviatours at maging ng CAAP. Ang biyuda ni Secretary Jesse Robredo na si Attorney Lenny, matagal na raw ipinaubaya sa gobyerno ang investigasyon. Wala na raw siyang sinisisi. Gayunman, umaasa pa rin si Mrs. Robredo na may mga reformang maipatutupad para di na maulit ang sakuna. The moment na nahanap yung katawan ng tatay ko, kumbaga para sa amin magkapatid, closed na. Hindi na namin kailangan malaman pa kung bakit nangyari yung nangyari. So, actually, kausap ko yung nanay ko. For us, mas makakatulong siya in terms of, I think, siguro policy. Sinisika pa ng GMA News na kuna ng pahayag ang mga kaanak ni Captain Bahinting. Pero ang Aviatour, ipinagtanggol ang kanilang nasawing piloto. Ang mga piloto on a multi-engine airplane always receive the training on how to fly it on one engine. The pilot concerned, Captain Bahinting, really did try his best. Iginiit din ng Aviatour na hindi kailangang otorisado ng manufacturer ang kanilang mga mekaniko. Not necessarily preventive maintenance lang ang ginagawa nila. They're not supposed to open the engine. We're not authorized to overhaul this part. Hindi naman nagkomento ang Aviatour tungkol sa alegasyon ng konsabahan sa ilang opisyal ng CAAP.
Kasunod ang paglabas ng CAAP report, iniutos na ni Pangulong Aquino ang re-auditing sa halos 40 pilot schools, mahigit 20 maintenance organizations at 21 air taxi operators. Bukod sa pagbuo ng mga pamantayan na magagamit para sa mas epektibong crash rescue operations, inaasahan din natin ang DOTC at CAAP na magpanday ng mga karagdagang mekanismo upang mas mahigpit na maipatupad ang mga regulasyon ng industriya. Teresa Andrada, GMA News.